It's dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. So, yeah! Woo! And welcome back sa ating new episode dito sa Nyag! Sakit! Sakit! Sino ba namang ayun ka medyo? So, yeah! This is our new episode dito sa Nyag! At thank you so much pala sa mga nag-support for the Dagok time from the start. Mga March ata tayo nag-start dito sa Notify Satellite and sa YT Satellite. So, I'm gonna get the award. Wow, kala mo talaga. Ayun, ads. Ayan, congratulations sa aking mga e-gators and of course, to all the family, to all the community. And mga I love you ko, thank you so much. Ayan, meron tayong top new podcast, solo category. So, ba't walang Norja na tsara? Over naman sa group. Anyway, ayun, komedya na naman. So, yeah, thank you so much mga I love you ko. Thank you so much sa pag-support and all the way. So, more years to come and I think marami pa tayong pasabog sa Dagok time. Soon, pag yumaman na ako. Bahala na kayo sa buhay. So, let's move on with our next is... Ano ba? Nagsin naman ang flap nito. Wait nga lang. Sorry ko nga. Grabe, malapit na ang Pasko ha. Merry Christmas, mga I love you ko, and Happy New Year. So, next year, more pasabog dapat talaga. So, yeah. Let's move on na. DJ Made. Ayun, story. So, yeah. Ang ating first story for tonight, for this episode, category is BFF time. Is the lush mula ba? Is a lush trigger warning. So, may trigger warning tayo dito, ha? I think meron siyang physically, emotionally abused. So, DJ Mad? Let's go. Hindi pala, let's read it pala. Ano pa yan? Sige, ang flop ko. Ito na, let's move on. Lagyan kasi para balot. May super shout naman. Ayun, shout. So, let's move on. Sabi niya dito, hi Mima Sophie, ang content creator na namamansin at kumakain ng extra ng balatstra. Ikaw na lang po mag-ayos ng story nito na medyo magulo. Yes, I know na ayaw mo ng long story pero for passion nga lang, diba? Kaya yun. Pero yun na nga, So, let's move on. Ay, ba't lumaf? So, ayun na nga Mima, nag-start ng friendship namin year back 2011 pa. I was in high school when I met her. Itago natin sa pangalang Shasha. Mima, she was my classmate and ever since ay lapitin na talaga siya ng mga nangbubuli sa classroom namin dahil nga sa kanyang medyo kalakihang katawan. Ewan ko ba Mima, pero ayun ang pinaka-pet peeve ko sa lahat kapag may mga nagbabody shame na akala mo talaga ang pa-perfect nila. So, back to the story. Bueno. Mima, palagi siya pinagtatanggol at simula no naging mag-BFF na kami hanggang sa nakapagtapos kami ng high school at nag-college na kami. Nakakapag-usap pa din naman kami pero di ganun sa dati plus kinuha siya ng kanyang mudra para dun mag-college sa Manila. Sa fast forward British accent, Mima, nakagraduate na ako at board passer na din. So ayun, nagsimula nang maputa siya sa Manila ay madaling na kami mag-uusap hanggang sa hindi na siya talaga nagparamdam pa. Mima, sa pinost ko sa niya, pinapumasa ako sa board exam at may nag-comment na familiar. Mima, si Shasha nga yun. So, agad-agad ko siyang inad, chinat, at nalaman ko na apat na pala ang bonaks niya at hindi na siya nagtuloy mag-college. Kaya pala hindi na siya nagpaparamdam ay nabuntes pala agad siya sa Manila. Mima, na-miss ko ang friend ko kaya pumayag ako magninang ng bunso niya. Total, dito daw sa dati nilang baler gaganapin ng binyag at dito pala sila lumipat ng borsawa niya. Mga akala ko masasayang pagsasama namin muli ay napalitan ng pagkaasiwa sa asawa niya. Mima, binibiro-biro siya ng asawa niya na sa harap ko mismo na sana ay ganito na lang ang bortawan niya sa akin. Medyo weird na ang nangyayari kaya nagpaalam na ako. Hanggang sa wala pang isang linggo, tawag ang friend ko na bumalik daw ako sa kanila. Kaya siya miss na daw niya ako. Busy nga ako noon, pero para sa oath-taking ko. Pero dahil na-miss ko din siya, ay bumalik ako. At ito na ang twister.
DJ Mod? Kaka. Mima. Nung pagpasok ko sa balon nila ay nakaset up na ang ginuman stra. So ayun, nag-ginom kaming dalawa. At nag-reminisce ng mga high school memories namin together. Bilang now out of nowhere, pinablot ako ng bursawan niya at sinmulang jipuan at jalikan. So, planado. Kasi di ba parang minamata-mata siya nung asawa ng friend niya na parang betsong ganyan. KKK na yan. Masa pagpupimiglas ko, inuntog ako ng bursawa niya sa pader ng baler nila. OMG. Sa kulba ko, ay tinawag ko siya at mamakaawa kong tulungan niya ako. Pero maito na agad ang isa pang twister. DJ Mod, ibigay mo na. Ang sabi niya lang sa akin, ma, ay pasensya niya. Pasensya niya, ma. Since at tawag ko sa kanya at ang tawag niya sa akin, iiwan niya kasi kami ng mga anak ko pag di kita pinabalik dito para magalaw ka ng bursawa ko. Ano ba yung bursawa mo? A rapist. My God. So may proof of purchase dito So let's move on. Mima, grabe yung naramdaman ko para ako nasa panaginip at binabangungot. Trumata. Pinilit kong makatakas, Mima, at awa ng Diyos nakaalis ako dahil sumigaw-sigaw ako at nagising ang bunso nilang anak at naguhumiyaw ako. Kaya doon, nabali ng atensyon nila. Mima, hindi na tuloy yung balak niyang pang-rape sa akin at naka-exit na ako sa impyernong balor na yon. Mima, naghahalong awa at galit ang naramdaman ko sa dati kong best friend. Siguro kasi sa baba ng tingin niya sa sarili niya, ay tingin niya ay wala nang tatanggap sa kanya. Kaya napapayag siya ng bursawa niyang gawin ang kademonyahang bagay na yun. Sa mga nagsabi siya na baka once lang to, naka-attach ang proof of purchase ng mga chats nila sa akin at ongoing pa din ang hearing namin. Mima, for your eyes only lang po, please by Sabrina Carpenter. And sa galit ko, binura ko lahat ng pictures ng ex-best friend ko sa phone ko. Mima, so bali dalawa silang pinakulong ko dahil nag-accessory siya para makommit ang crime na yon. So yung Mima, tama na kayo, basa na ang luha ng mata ko. Thank you, Mima Sophie, kung alam mo lang ikaw nagpapasaya sa akin. Grabe ang tomaret na natanggap ko sa pangyayari, pero dahil sa mga stories mo, ay alam kong hindi ako nag-iisa sa laban na to. At mas piniling magpakatatag sa buhay. Mima Sophie, dahil sa'yo nagkaroon ng boses ang platform na mga nakakaranas ng mga sexual abuse na katulad ko. Love you, Mima, pa-reply. Pag nabasa mo na. Okay, tinan ko lang i-check ko lang yung mga proof of purchase. Alam mo, wag kang magbibigay ng tawad. Hindi pwede. Ituloy mo yung laban na yan kasi, Diyos ko po, ano yun? Hindi pwede. Anong best friend, tigil. Bahala sila. Grabe yun. Uy, it's traumata. Kaya kayo please mag-ingat kayo lagi. No, alam mo yung, ang hirap na rin talaga magtiwalang kahit best friend, diba? Grabe naman. Ituloy mo yung laban ipakikiki mo yan. Hindi pwedeng hindi. Dito kami at mag-message ka lang sa amin at mag-story ka lang kung anong update. Nako. Kahit magmakaawa pa yun o kung ano-ano. So, yeah. Thank you so much for sending your story. So, update mo kami sa laban mo at kailangan i-KKK yung mga yan. Grabe Ang lala nung binigay nila sa'yo, emotionally, physically, umpog ka pa, like yung traumata na alam mo yon nasa utak mo pa rin, ang hirap i-move on. Makakalimutan mo yung names no? Pero yung pangyayari, hindi mo makakalimutan yun. Never. Mahirap mag-move on, no? Unti-unti. Yun lang. So, yeah. Thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating next is
Turi. So, yeah, dumako tayo sa ating next story. And this category is komedya slash dilubyo slash action. Alam mo talaga movie. So, yeah, ang kanyang titulo dito is Refreshing na Water sa Tumbler. Yan, di maintindihan kasi refreshing na water sa tumbler. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, hi, Mima Sophie, and hello sa mga igitis na mahilig sa libido, at syempre di mawawala ang milk tea. So, this is to rin happen year back 2006 pa. Parang grade 2 pa lang ata ako naman. Ganun. Share ko lang. So, let's move on. Newbie lang ako sa pagiging empleyado at the time. Maayos naman ang company na napasukan, pero sa kasamaang palad napunta ako sa boss na Mel D. Na parang bang never nadiligan na ito yung ni Pilarot, kaya laging maginit ang ulo niya In short, lagi na lang sermon ang inaabot ko na parang bang araw-araw ay may misa sa office. So fast forward, dumating ako sa office na sobrang aga at during that time, masakit na yung tiyanena ko dahil nagka-nyel BM ang merlat na to. Ayun, sick. So let's move on. Hoy, pag mga nyel BM na kayo, magpa-check up na kayo kasi dehydration yung abot nun, diba? Ayun, salamat Doc. So let's move on. Napapakalipas ako sa NER kapag konti pa lang ang tao sa office. Sa kasamang palad, walang tabo no that time Problemado ako dahil di naman sanay ang merlet na to na bumuo extra na punas-punas lang ng t-shirt sa wewet ang atake Yan! So let's move on. Ayun, ouch. Kasi nga naniniwala naman talaga ako na tama naman siya dito na hindi talaga tayo sanay na magpunas-punas lang ng wewet, diba? Kasi si Tita Agwas yung may alam ng lahat So, huwag nyo nang baguhin. So, let's move on. Sakit nun. So, tatay ko. Let's move on. So, bumalik na ako sa workstation ko at napabaling ang paningin ko sa tumbler ng Meldy kong boss. Dun, 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 dun. Parang, demo mo nga mo. Parang, ayan, nakatapos na. Siksik pa dito. Parang ito yung aqua plush. May tawang-tawa ako na sa wala. Ayun, komedya. So, aqua flash to di boss May aqua flash na ba? Wala pa, Let's move on. Sabi niya dito, edi yun inabot ko ang tumbler ng boss ko, pero ito na ang unang twist other. Did you make? Mabilang dumating ang office mate ko, napatingin siya sa hawak-hawak kong tumbler ng boss ko. Lalong tumagtak ang pawesa ko dahil di lang dahil sa sakit ng tiyan, pero dahil tinanong ako ng office mate ko, ang aga mo naman, saan ka punta? Sinagot ko na lang na, punta ako sa pantry So, ayun na nga, madali-dali akong kumaripas sa NER para bumuo extra at ginawa kong tabo panghugas ng wewet ko. Yung tumbler ng boss ko. Ayun. So, wala. Hindi niya kasi alam ata I think So, sa apat na sulok ng cellphone na to, hati ang kamay sa screen, I think hindi niya alam. No? So, yeah. Let's move on. Sabi niya pa dito, at ito na talaga ang pinaka-maaksyong the whiz of the Dijaming. So, yun naging successful ang NER session ko na para bang, yes, galing, tain niya. Tinalo ang performance task by Clepor Demcanoy. Pinalabas na ako ng cubicle ng NER na marinig ko ang boses ng boss kong Meldy na kasamang office mate ko. Madumating na siya at kulba ako kung paano ako lalabas at kakaripas para ibalik yung tumbler niya sa kung saan ko siya kinuha. Sa takot ko mabagaan siya, ay alam niya pala. Ayun, Nardi. So alam niya pala, okay. With the flow notes. So let's move on. Sa takot ko mabagaan siya, siniksik ko sa bugelya ko ang tumbler at dali-dali lumabas sa cubicle niya para bang kasing bilis ni swiper no swipey.
Binati ako ng melody kong boss ng good morning pero sa call ba ako, pilit kong dinedma at tumakbo ako palabas ng ER na para bang may hinahabol na taxi ret. Kumaripas ako sa pabalik sa workstation at pinunas-punasan ko yung tumbler na para bang di siya lumapag sa wewet ko. Dumating nga ang boss ko sa station niya at kumuha ng tubig sa water dispenser gamit ang mahiwagang tumbler at ininom ang tubig. Managulat ako na ang sabi niya bigla, ahag. Ang sarap, parang tao yung... Kasi nadampian ng wewet. Yun ang masasagot ko, no? Kasi tao yung wewet, eh. So, I think nadampian kasi, kaya nag-taste siya ng wewet. So, let's move on. Dumating ang boss ko sa station niya, at nanatili ako nakatitig sa boss kong Meldy habang nilalaklak niya yung tubig to hydrate. Pinigilan ko ang tawa ko na sinabi niya, grabe ang init, buti na lang refreshing ng tubig. So, yun na nga, Mima, pinakisamahan ko yung Meldy kong boss hanggang sa na-promote ang Merlet na to at nakawala ako sa supervision niya. Pero habang buhay kong dadalhin ng sekretong refreshing pala ang tubig na galing sa tumbler na pinanghugas ng wewet ko. Tama na kayo basa ng kilikili ko. Salamat sa pagbasa ng study ko. Wala kang proof of purchase dahil picture ko wewet ko habang ginagamit ang tumbler ni Madam Boss. Ang pabaho ng newsod yun. May cellphone na ba doon? May camera na yun, no? Babalik ako doon sa 2006. Pa-reply na lang yung read na papaprint ko kasi and papa-frame. Thank you so much for sending your story. Ayan, grabe. So, may mga ganun talagang, eksena, no, sa mga office. Aba, malay ko. Wala naman ako excited. Ako pala, boy, lang ako sa office. Like, legit. Basta kasi kapag comfortable na ako sa mga NER, ganun, nakakaboy na ako. Pero pag bago, parang ang hirap bumoy. Like, mabulukin na lang talaga sa tiyan yung boy. Yan siya, ayoko nun. Palo. Ayoko nun eh. So, over. Let's move on na agad with our next story. So, I think, diba, nakawala naman na siya doon. For sure naman, hindi na siya nagwo-work doon. Kalamitan ka most loyalty na yun. Ikaw na maging doon dito kapag mana. So, anyway, dumako na tayo agad sa ating next story. DJ Mod. Kaka. So, yeah. Dumako tayo sa ating next story. And this category is... Yay. Ayun na. Yan na. Temperatura nyo na yan. Yan lang naman hatiin ko. Alam naman, i-stop button ko yan, no? So, yung ating next category is Yehey or slash libido slash estrada. At ang kanyang titulo dito is Grim Reaper. Ano yung Grim Reaper? Yung parang, yung sa, K-pop. Ay, Korean, yung dun, 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 yun, diba? Yung parang may power. Fantaserie, ayun, fantaserie. So, let's read it! Over naman sa ass. Yoo! Hi, Mima Soviet sa mga kapwa ko i-geaters na grabe magamo kapag walang dagok time. Pero kapag may dagok time, sige, ang hatol lang. Pero kapag may dagok time, sige, ang hatol lang once at gnarly kahit nagpe-play pa lang ng background music si Mima Sophie, Melody Bell. Share ko lang tong story ko, ma. By the way, Merlet ako, ma. At ang awa ko, sobrang salibidage talaga. Yung tipong araw-araw ko talagang routine. Isang malaking I-N-V-U. Ikaw niya. Total, yun naman yung gusto nyo, diba? Lahat tayo may kapangyarihan. If we do as simple things like planting trees, we will not experience drought, right? So if we start now, we will achieve La Nina. Comment siya. So let's move on. Drink the Shokari. Parang puno ko lalawais na kayo na. Dahil nga sa may ko, ads na naman. Sa tawag dito, synonyms. Ang tawag dito, singaustra. So let's move on. Sabi niya dito, parehas kaming college student, siya graduating na. At ako naman ay third year pa, so parehas talaga kaming busy at lalo na't officer ako sa student council ng department namin.
So fast forward nga, sa sobrang busy namin at hindi nakapag-nirurot, ay napag-message siya sa akin ng, "Do you wanna play with me?" Di wala siyang pasok at miss na miss niya na daw ako. Nag-reply agad ako ng, yes, I. Loves ko. Ayun. Yan na. I envy you na yun. Siyempre, parang may lalabs na term eh, no? Woo! To start love. To start love. So, let's move on. Sabi niya pa dito, syempre Nitty Pirate na yan eh. Magiging stone hingi pa ba? Sakto naman na wala rin kaming pasok at hindi busy kaya pumunta kagad ako sa apartment niya. At nag-supervise sa ibabaw niya. Namiss niya raw ako umibabaw at galingan ko raw. Ano, chinirpe, demo mo nga, ma'am. Galingan mo, ha? O, yan, go, go. Yan, woo! Galing ng lalabs, girl! Chinirpe talaga. So, nasubon. Magrabe talaga yung performance ko by Clifford M. Cano nung araw na yun. Sa pagtaas baba ko sa kanya, na parang tumatalon ako sa trampoline sa grabe ng pag-bounce ko sa Nitty Pirate niya. At maito na nga ang twist of the DJ Made. Kaka. Sabi niya dito, umalis ka agad ako sa ibabaw niya pagkalabas ng white cast ni Ma. Humikit siya, Ma. Kala ko ay nagpapahinga lang. Kaya hinayaan ko na lang. At kinuha ang damit ko na nasa gilada ng kama at pumunta ako sa NIR para maligostra. Ayun, Kaf. Mapagbalik ko sa kwarto rin ay gising na siya at sobrang confused. Na-confuse siya. Bigla siya nagtanong sa akin kung nakatulog ba siya or nawala ng malay. Pasagot na lang ako ng, malay ko eh. I mean, sabi ko, ha? Hana lang ako, Ma. Kasi pati ako ay hindi ko rin alam. Ang naalala niya lang daw yung pagtalsik ng white cast niya, nalagpas na sa ulo niya, bago siya nawalan ng malay. Demo mo nga. Nakatuto kasi sa kanya ang Nitty Pirate niya nung herbasan siya. Tinanong ko siya agad kung nakakain ba siya at ang sabi niya hindi raw mo. At kaya raw siya nanghihina. Gutom siya. Nung napatalagay niya doon at bago yung laps no? Woo! To 1 meal a day. OMAD. To OMAD. Bakit kasi? Like, I think dapat talaga mag-eatery muna. After meal. After a meal, no? Ano gamot, tara? So, let's move on. Samahan pa ng hard nurper base namin ay over ako sa laugh nun, Ma. Pati siya natawarin. Napasabi na siya ng, ayaw na kitang hamunin, nangunguha ng kaluluwa. Ayun, may powers. Ayun. I think yun nga, siguro na pagoda lang. Di ba nakakasleep pa sila naman talaga after nyarurot? Mga ganon. Ganon. Aba malay ko kayo dyan. Ba't ako tinatanong nyo dyan? Comment na lang kayo, no? May pa-comment pa talaga So let's move on. Tawa ko ng tawa nun, Matt. May halong pagiging proud sa sarili na parang kaya kong palitan ang Grim Reaper sa pangunguha ng kaluluwa. Mayon lang, Ma, magti 3 years na kami ng awa ko na sobrang bura. Parang tao talaga. At sa mga igiters na nagsabi ng wansa, ito lang masabi ko. Bahala ka sa buhay mo. At ang purpose ko ba for your eyes only convo lang namin nung napag-usapan ulit namin nangyari. Alam ko naman magsend ako ng video raka namin na nagsa-superface. Di ba nga nag-advise si Mima Sophie na no taking video raka sa nyarurot for safetyness and everything nice. Tama naman. Tama. Ang hindi nakikinig, sumbong yan kay Dean Meldibel. Tama na kayo basta ng kilikili ka para reply mo if read it na sa ang satellite mo na read. I love you. Mwah. Ayun, may purpose. Ay, nakitang hamunin. Grabe pala umibabaw. Ewan ko sa'yo ko. Ayaw mo naman Merla. Sabi niya, ewan ko sa'yo. Parang ganun yung minimin niya doon. Yung tone, the voice, the composure, no? So, composure. So, I think yun lang. Ayun, medyo na. So, yeah, thank you so much for sending your story. So, ayun, no. So, bahala kayo. Kasi Nitty Pirate niya. Pero yun nga, sabi ko, papaalala ko lang na umitiri, no? Kasi, mamaya di na talaga magising. O, paano?
Di wala nang ngiti pa. Talaga yun talaga naisip no? So, I think yun nga, kailangan din talaga nasa condition din yung ano mo, yung sarili mo. Ganun naman, di ba, kapag may mga intimate kayo ng OWA mo. So, I think yun lang naman masasabi ko. So, DJ Mod, next mo na yan. So yeah, let's move on now with our next study, and this category is SKL slash BL slash libido slash kulapa. At ang kanyang titulo dito is Daddy Blake Scheme. So, meron tayo ditong TW or trigger warning sa story na to. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, Hi, Mima Sofia, sobrang sikip na happy pill ko. Even sa office, nanonood ako ng dagok at time. Pero ito yung story ko, sorry na, at di ko super masasabayan ng vocabs mo. At ang titulo nito is Daddy Blake's Kid. Mahilig ako mag-upload sa mga gym workout videos ko dito sa TikTok satellite. Kasi nga, from chubby red to sexy ang atake ko ma. Alam ko naman di ako gaanong kaburapika, pero kapalmuks lang for motivation na rin for others. And then one day may nag-PM sa akin. Nangyari lang to this year lang ma. Unang chat niya sa akin, Hi, good day from USA. Nag-work ka ba sa City of Dreams before? Sabi ko, hello. No po. Then sabi niya, nakamukha ko daw isang employee doon. He will not forget daw na sinauli yung 200k niya, etc. etc. Then he asked my age, if may kids na ako. Sabi ko, wala po. Hanggang sa kinuha niya ang TG satellite ko at doon kami nag-usap ma. Sabi niya sana free daw ako ng September kasi uuwi daw siya ng Pinas at magpapalawan daw siya. Isama daw niya ako at sagot niya lahat as in companion daw and I am paid daily para daw di sayang araw ko. Nakalipas ng September pero walang paramdam. Di ko naman seryoso din naman ma. Then nag-chat ulit sa TG ko this October. Sabi niya uwi daw siya ng Pinas sa September. Naisip ko naman na ano kaya kanto. Alam mo kasi, Meg niya, alam mo, huwag niyo na kasi entertain yung mga ganon na parang it's obviously naman na parang hindi naman totoong tao, di ba? Kasi nga, mas iba pa rin talaga pag, parang tao. Kinusta niya ako, kamusta buhay ko, And then he said, anyway, you can call me daddy, huwag ka mahiya, mag-open up sa akin. Dito pa lang maduda bells na ako at daming tinanong even you live alone, sabi ko may partner ako. Then all of a sudden, nag-offer siya if ever na need ko ng extra work. Let him know daw. Ito mismo yung sabi niya. Nawala siya ng work kaya nag-ask siya sa akin for 100k para makapag-start ng business, breadwinner siya kaya binigyan ko ng chance. Tinanong ko anong klaseng work para kung carry ko ba, baka kasi VA, di madali lang. Tapos ito sabi niya, for that 100k nag-offer siya sa akin na mag-show ng 1 to 2 times a week for 1 month. Umayag ako kasi alam ko na malungkot dito sa USA, puro work and pleasure sa akin. Wala kasi akong nyarurot life dito ma. Kaya malaking help sa akin manood ng mga show for stress reliever na date. Ayun yung sabi nung ka-message niya. Okay. So, ayun yung sabi na ka-message, hindi siya ha. Okay. Ang gusto niya, mag-new call star ako on cam. Ang happy na daw siya doon. Sabi ko naman, pwede naman ko naman gawin ng personal or send ko na lang yung call video red ko sa kanya. Sabi ko rin, baka pwede takip yung face, for my security na rin, and twice a week ang bet ng session ko. Tapos 100k ang bagsakang bayad, which is ang fishy ng jokes mo. Buwelo! Since parang hindi ako na-convince at too good to be true siya ma, sinabi ko schedule ko for him to see na busy person ako. And sabi ko, I think this is good to be true. Then nag-reply siya ng maayos ako kausap. Nag-melody siya ma. Nag-melody ba talaga? Gusto ko sabi, ay Melody, buwelo. Gusto ko sabihin, ay Melody, buwelo. I'm still trying to convince him selling may video raka pero ayaw niya. Gusto niya talaga on cam. Sabi naman niya, sige, pero mag-show pa rin daw ako sa kanya. Tapos gusto niya sa MS Teams. Nasa isip ko, bakit din na lang sa TG Nyote Live? Bakit dun pa? Hindi ko alam ako ba yung platform dun. Sobrang di na ako comfy sa mga sinasabi niya kasi naalala ko yung mga omseret na mga napapanood ko rin.
Alam ko di naman ako good looking, pero tao pa rin ako. He might use it against me, so nagdahilan na lang ako to piss him off. Pero I feel like, kaya kong gawin yun sa person na. Like, mag-escort trip ako, carry ko yun, pero pag on-cam for sure, recorded yun, at baka mabagahan siya ako. Ang dami ko pa namang siya to, at madali ako makilala. Nag-check ako sa Reddit ng ganong scheme, and they said it was Johnny Blake, ni-scheme nga, and he will sell the video raka, and kakalat siya. Hindi to one samahan, ito ang proof of purchase, and may pick for me, Sophie Eyes only, pa-reply ko saan mong na-read, and kailan pa, para mabalikan ko. I love you. Kaya mag-ingat-ingat kayo, ha, ganon. Always save yourself, and then huwag kayo masyadong magpakain sa mga ganon. Diyos ko po. Hay, ba't kasi may gumagawa ng mga ganong tao, no? Like, manloloko, diba? So, yeah, thank you so much for sending your story, and always mag-ingat kayo mga I love you ko, ha? So, yeah. Thank you so much for sending your story, and to all e-gators na nakikinig and watch Lay, thank you so much. And yan nga, meron tayong top new podcast. Woo! So, yeah, hanggang dito na lang. Tama na kayo. Bagad yung kilikili ko. Bye! Mga I love you ko. Merry Christmas! Ang nagsinding nitong jilaw, walang iba, kundi si Puji. Malamang siya nag-on dun eh. So, ayun, komedya. Bye!